Good evening, everyone. So today we discuss or we tackle the introducing the first microprocessor chip in 1971. Intel is widely credited with introducing the first commercially available microprocessor, the Intel 4004, releasing in 1971. This single-chip CPU marked a significant advancement in computing technology, consolidating the center processing unit onto a single chip. The 4004 was initially developed from the use in the Japanese calculator, but its the design paved the way from the development of general purpose of microprocessor. So, nakikita naman natin sa PPT na sa picture na yan ang isang Intel yan yung microprocessor na 4004. So, noong 1971 is inintroduce ng Intel ang kauna-unahang microprocessor chip sa mundo. And then also, Intel 4004 was a major milestone in computing history. And also, ang bago mailabas ang microprocessor is ang dating mga ginagamit or computer ay binubuo ng maraming chip or magkakahiwalay na chip. And also magastos yung dating ginagamit nila na chip na computer. So, halimbawa na lang nung calculator noong 1960s. Nangangailangan ng humigit kumulang na 100 na chip para lang maisagawa or magawa nila yung basic operation tulad ng plus, minus, or multiplication. Dahil dito is malaki at mahal ang mga calculator dati. So, paano nga ba nagsimula ang microprocessor? So, ang microprocessor is nagsimula sa company ng Japan na gumawa ng calculator. Ang company na ito is Bosicom. And then ang Bosicom is lumapit sa Intel para humingi ng disenyo or design ng mga chip para sa kanilang mga calculator. And sa halip na gumawa ng maraming chip or maraming materials is naisipan ng mga engineer ng Intel na tulad ni si Federico Fagin, Marcian Telfu, and Stanley Mazur and Masatoshi Shima is pagsamahin lahat ng kailangan sa isang chip. Dahil doon is nakabuo sila ng Intel 4004. So, bakit nga ba mahalaga ang microprocessor ngayon? So, sabi nga nila, ang microprocessor is yung microprocessor chip is yun yung lahat andon na lahat ng mga malaki na yung ma-hold or mahahawakan ng memories ng microprocessor chip. So, mahalaga ito dahil dito is ang chip is kayang magsilbing parang utak ng isang computer or CPU. And also, makikita naman natin na ang CPU ay ang microprocessor is maliit. Pero makapangyarihan or madami siyang magagawa dahil sa 1000 transistor
ang laman nito sa loob ng isang maliit na chip. And also, madali siyang na-program or madali siyang maiprogram dahil pwede itong lagyan ng mga iba-ibang software. Kaya pwede ito sa maraming uri ng application, hindi lang sa calculator. So, um, so yun lang and thank you.